ganda mo ngayon, ang gwapo mo ngayon. At sa araw-araw. Amen? So, pinakamalakas pong palakpak sa Panginoon. So, today po is our celebration Sunday for our mentors. Tama ba? Today is our Mentors Appreciation Sunday. So, if there's one word na ang sarap-sarap pakinggan, sabihin, pakinggan, that's the word salamat. Sabi mo nga, salamat. Diba? Isa po yan sa pinakamagandang salitang sabihin at pakinggan. Kahit kanino pa manggaling o kahit kanino mo sabihin, both masarap na feeling. Sino pong naka-experience na narinig mo ang salitang salamat? Diba, naalala nyo nung nagpamasahe ka kanina rito, nung sabi nung salamat po ma'am, diba? Okay ba? O kaya naman na-experience yun ang nagbigay ng salamat. Nagsabi kayo ng salamat. Na-experience yun na po ba? But you know what? Salamat po is more than words. Hindi lang ito sinasabi o pinapakinggan. It is best expressed with our actions. Kasi minsan, dali lang naman sabihin, no? Napaka-eksing salita, okay? Pero minsan, hindi natin nagagawang gawin o through our actions, no, kabaliktaran ng sinasabi nating salamat. At ang salamat ay mananatiling salamat until we do something special and unusual. At yan po ang goal ng Mentors Appreciation Sunday today. At yan din ang team ng ating Mentors Appreciation SLMT. Sabi mo nga, salamat! So ang goal ng message natin today is to show us special ways biblically how we can show our appreciation and salamat to the people we are so grateful to, especially our mentors, life coaches, and leaders. So tara, pag-usapan natin our message entitled Salamat. Sabi mo nga ulit, Salamat! Amen. Sige po, pray tayo sa ating pagpapatuloy. Lord, salamat sa oras pong ito. Unang-una, salamat sa iyo sa ginawa mo sa buhay namin. Salamat kasi bagamat kami nakaranas ng panibagong bagyo, pero ito hindi na nagbigay ng matinding, Lord, problema at Lord, dilubyo sa aming bansa, especially sa Manawag, Panginoon. Lord, salamat po sa opportunity para matuto, makinig, at ang prayer ko po, Lord, na itong message na ito, matututunan namin ang magbigay ng maayos na pasasalamat, hindi lang sa mga mentors, but even to those people who are so special at nagbigay ng malaking impact sa aming buhay. Ito pong aming samot talangin, Lord Jesus' name we pray. Pinakamalakas nga pong palakpak sa Panginoon. Ayan, so napakayaman po ng Biblia sa usaping appreciation. No? Napakaraming stories na nagpapakita ng inspiring heart of appreciation and gratitude. Mapa Old Testament, New Testament, makakakita at makakabasa tayo nito. So tingin tayo ng ilang mga taong nagpakita ng appreciation in the Bible. So people in the Bible who demonstrate appreciation towards God. So, may mga ilan tayong i-example ngayon at matututo tayo sa kanila kung paano natin to gagawin sa mga taong espesyal sa buhay natin. Amen? Number 1, si Mary Magdalene. Sabi mo nga, Mary Magdalene. So, anong ginawa niya? Pakibasa po. So, nagpakita siya ng pasasalamat sa Diyos o kay Jesus specifically kasi pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Basahin nga po natin sa Luke 7:36-50. Let's read. So, ang nangyari po, no, mapapansin niyo, he was described as the sinful woman. Tama ba? Balik mo nga sa previous verse. Sabi diyan, there was a sinful woman. Merong isang makasalanang babae. Nalaman niya, darating si Christ doon sa lugar nila, si Jesus. So, nagkaroon ng opportunity para pumunta siya. So, pinuntahan niya. Ang ginawa niya in response to Mary's grateful heart to Jesus, she brought an expensive perfume, no, na ang tawag dyan ay, describe siyang alabaster jar. Wala akong exact picture po na nailagay dyan, no? Pero sa panahon natin ngayon, kung check natin yung worth ng alabaster jar,
okay, pwede siyang aabot ng 20,000 hindi pesos, pero dollar, to $40,000 in today's money. So, kanina sinolve ko po, yung 20,000 parang nasa 1.2. Tama ba? Sino po dito, meron po kayong pabangong 1.2 million. Ako po, 1 and 2 and 0, 120 pesos. Tama ba? At imagine mo, 120 pesos, pero mabago na yung mga pabango natin. Tama ba? Ako po, naka-experience na ako ng pabango na parang umaabot ng 5 to 10,000 kasi mga nire-regalo dati kay Bishop. At, opo, wag niyo pong sabihin sa kanya, no? Si Kuya Kenneth, kinuha niya yung isa talaga, ako nakikihiram lang, no? At alam niyo po ba na ang mamahaling pabango, di ba, kahit isang ganun mo lang pala, aabot na yun ng isang buwan, hindi joke lang, no? Mga 1 to 2 days, ganun katagal. Pero pag yung mumurahin, kasi parang tubig lang talaga, ay, Reb, wala kaming pabango, Downy Passion lang. Di ba? Amoy mo nga yung katabi mo kung anong amoy. Downy Passion yan, di ba? So nung na-experience ko po na nakakita ng ganong pabango, iba yung feeling, ang ganda. Pero imagine mo, yung na-experience ko, 5 to 10,000, pero ito, pinor sa paa ni Jesus, sa paa pa ha, may nagpapabango ba sa paa? May tingnan natin yung concept o yung context bakit sa paa hinugasan. So hinugasan yung paa niya gamit ang 1.2 million na pabango na equivalent daw sa isang taong sahod ng isang tao sa panahon po nila. Okay? So at alam niyo ba ng alabaster jar itself was extremely expensive. Yung lalagyan pa lang, kaya nga umabot ng 1.2 no? Very expensive. Minsan, may mga pabango ba kayo nakalagay lang sa plastic? May mga, wala naman sigurong ganon, no? Di ba, habang nagmamahal yung pabango, gumaganda, di ba? May mga curve na siya. Ito, mamahalin. Tsaka ano siya, no? Talagang pangmatagalan. Very durable yung lalagyan pa lang, ha? Tapos, yung perfume was made from juice of various plants. Sa atin, galing lang sa tang juice. Tama ba? Ay, hindi pala. Ito, galing sa different various of plants. Sa mga juices niya. Tanong, bakit niya ito ginawa? Bakit naman, na isang buong laking sahod niya na napakamahal, ibibigay niya at ipopour out niya sa paa ni Jesus Christ? You know why? Because Jesus forgave her sins and accepted her for who she was. Imagine mo, makasalanan siya, in-identify niya, pero tinanggap siya ni Jesus. So, ang nangyari, this was a demonstration of extravagant gratefulness that demonstrate the depth of her gratitude. Sino po dito, na-experience nyo sa buhay nyo, na sa sobrang grateful mo, ngayon blessed ka na no? Siguro, naka-experience ka ng matinding blessing, at dahil sa sobrang grateful mo, pwedeng sa parents or sa isang tao, sinabi mo sa kanya, tara kain tayo kahit saan. Hindi mo na inisip kung ano yung gagastusin mo. Tama ba? O kaya, sige, bili ka ng damit mo kahit ilan, kahit magkano. Tama ba? Ganun yung ginawa niya. Sobrang grateful. Ibig sabihin, may malalim siyang pasasalamat. Tama ba? Pero minsan, di ba sa atin, mahirap gawin yun. Di ba? May times na, ganito lang bibiliin nyo kasi, basta salamat yun, pero iba yung minsan na nagpasalamat na talagang ginastusan mo. Tama po ba? Huwag mo nang titnan yung presyo. Ako nga may disciple ako, sinabi daw niya dun sa girlfriend niya, kain tayo, sabi niya. Sabi niya, sige, pili mo lahat kahit anong gusto mo, sabi. Tapos nakita niya, meron palang ata doon, Wagyu steak ba yun? Medyo mahal. Wag lang ito, sabi niya. Diba? Mahal no? Mahal, expensive. No? Pero ganun yung ginawa ng babae, si Mary Magdalene. Wala na ay, pambira. Tinan mo naman yung ginawa ng Jesus na to sa buhay ko. Wala akong pakialam. Kahit isang taong sahod, bibigay ko to sa kanya, pour out ko sa paa niya. Amen? At yan ang nagagawa ng malalim at mabigat na pasasalamat. Naka-experience na kayo niyan, kunyari, mga magulang, sinabi yan ng mga anak ninyo sa inyo, ma, sige na, kahit saan tayo kumain, saan nyo gusto. Wag nang puro Jollibee, wag nang puro ganito. Kahit saan, kahit restaurant, fine dining restaurant. Di ba yung ginaganon-ganon yung mga salt? Di ba? O kaya ano ba? Di ba? Sige sige lang. Okay? So yan yung unang-una nating story, no? Si Mary Magdalene. Nakita natin yung appreciation na ginawa niya. Pangalawa, okay, sino pa? Yung 10 lepers.
So merong 10 may ketong o lepers ang lumapit kay Jesus para humingi ng kagalingan. At alam nyo, pinagaling sila ni Jesus, pero nung pagkatapos silang pagalingin, merong isa, one of them, a Samaritan, returned to thank Jesus for healing. Basahin natin Luke 17:11 to 19. When one of them saw that he was healed, he went back to Jesus. He praised God loudly. He bowed down at Jesus' feet and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said, 10 men were healed. Where are the other 9? This man is not even of our people. Is he only the one who came back to give praise to God? So, makikita natin, malinaw, 10 ang pinagaling. Tama? Pero isa ang bumalik para magpasalamat. Hindi lang sa healing na pinagaling siya, pero dun sa mismo na nagpagaling. And this shows us, listen, this shows how God expects us to acknowledge Him, okay, whenever we experience miracles, blessings, and healing. Eh sabi niya, may bumalik. Asan yung 9? Di ba 10 kayo? So, ibig sabihin, kapag tayo pala pinagpapala ni Lord, binigyan ng sakyan, ng blessing, ng trabaho, anything, expect pala ni Lord, bumalik tayo para magpasalamat sa Kanya. Nasaan na yung anak ko? Wait lang. Sino yung gumagamit ng ng Bluetooth ko? Gumagalaw na naman Kala ko may spirito na naman. Pumasyal ba kayo sa mga po rin nyo, kamag-anak nyo lately? Parang may nagpaparamdam po, no? Ako may pinasyalan din ako nung November 1 pero hindi po patay, buhay. Si Jury kasi birthday niya, si Coach Jury. Pero para rin akong galing kasi dadaan ako dyan sa Campo Santo. No? Kaya traffic din talaga ako. Sabi ko, grabe, na-appreciate ko yung pagmamahal. Ayan. Okay? So, makikita natin dito na si Lord pala, nag-e-expect siya sa atin na ina-acknowledge natin dapat siya kapag binibless tayo. This was a demonstration of giving credit to whom the credit is due. Diba? Kung dapat naman silang pasalamatan, edi pasalamatan natin. Huwag lang nating i-celebrate yung good things, pero i-celebrate natin si God at kanyang mga instruments that make the good things happen in our lives. Amen? Alam ko, di ba, masipag ka, okay, grabe yung mga ginawa mo para marating mo yung kung nasaan ka ngayon, pero may mga ginamit si Lord. Unang-una, okay, God enables you, pero pangalawa, may mga ginamit siyang tao. At isa na ang mentor mo, parents mo, or other people, di ba, na importanteng magpasalamat tayo sa kanila. Amen? Sino pa? Si David. Ayan, dito sa kasama natin, no? Si David. Hindi pala, no? Ang hinahanap ko tong picture, bakit sabi ko nakatingin sa taas? Na pala, nung kumakanta siya, nakalimutan niya yung chords. Ano na yung chords? So, ganyan, iniisip po niya, no? Amen. That's what a revelation, no? So, anong ginawa ni David? David frequently expressed gratitude to God in his Psalms. No, makikita natin yan sa Psalms 10. Actually, napakaraming Psalms in the Bible. Pero isa sa mga Psalm niya na punong-puno ng pasasalamat sa Diyos was in Psalms 100. Earth, sing to the Lord. Be happy as you serve the Lord. Come before Him with happy songs. Know that the Lord is God. He made us, and we belong to Him. We are His people, the sheep He takes care of. Come through the gates to His temple, giving thanks to Him. Enter His courtyard with songs of praise. Honor Him and bless His name. The Lord is good. There is no end to His faithful love. We can trust Him forever and ever. Alam niyo ba that David was one of the most successful king in the history, no, ng hari ng bansang Israel. Grabe, at isa rin po siya sa pinakamaraming mga gerang wars na naipanalo. No, at si David po, shepherd o king, naging successful siya. Ang shepherd, ang pinakamababang trabaho. So, nung ang trabaho niya ay pinakamababa, successful siya. Bakit? Kasi sabi niya, pag may lalapa daw sa mga hayop niya, papatayin niya sila. So, successful niyang nagagawa ang trabaho niya. Nung naging hari siya, pinakamataas na trabaho, naging successful pa rin siya. So, kilala siya bilang magaling, malakas, at matalino. Pero alam niyo ba na nakilala rin si David bilang isang mananamba, worshipper, a man after God's own heart.
Kaya naman his success made him grateful to Yahweh kasi successful siya eh. At masasabi kong successful siya kasi yung sumunod sa kanya, yung anak niya, naging successful din. So, grabing successor. Tama ba? So, his success made him grateful to Yahweh and he turned his gratitude into worship and we call it Psalms. Ang ginawa niya, dahil musician siya, hindi lang siya nagpasalamat pero gumawa siya ng isang awitin. Na-try niyo na yung ganon? Naka-experience kayong mga ganon? O nakakakita tayo sa online, di ba? Kunyari, mga artists, saan pala nanggaling yung kanta mong yan? Hindi, inspired kasi ako doon sa magulang ko, kaya ako nagawa. Nalala ko isa sa sumikat na kanta yung yung mapa. Alam niyo yung mapa ng SB19? Di ba? Yung song na yun was inspired para sa kanilang mga magulang. Di ba? Alam niyo hindi? Basta yun yun. Mama, o mga ganon, di ba? Yung inspiration nila. Kaya out of grateful heart, nakakasulat ng kanta. So, ganun yung nangyari kay David. At alam nyo ba na ang Psalms ay isa ring form of prayer na nilalagyan ng melody. Ibig sabihin, laging laman ng panalangin, laging laman ng panalangin niya ang gratefulness niya kay Yahweh. So ito naman, ginagamit niya through songs. Kaya nga po, challenge ko sa inyo, sabi ni Bishop Manny sa amin, ang Psalms, hindi yan binabasa, inaawit. Kaya papansin niyo, may mga yung mga pagkagawa niya, may mga stanzas, verses, no? So ganun po yun. Next is Zacchaeus. Sabi mo nga, Zacchaeus. He thanked Jesus for dining with him and saving him. Now, Luke chapter 19, 1-10, Zacchaeus said to the Lord, I want to do good. I will give half of my money to the poor. If I have cheated anyone, I will pay them back 4 times more. Jesus said, today is a day for this family to be saved from sin. Yes, even this tax collector is one of God's chosen people. A Son of Man came to find the lost people and save them. So, para mas magets natin si Zacchaeus po ay sa panahon natin ay pinaka-head ng BIR. Gets niyo? Because he was a tax collector. Siya yung head. Ngayon, alam niyo ba, mayroong isang araw, nagulat ako, mayroon yung time na namalengke ako sa bayan. Sabi ko, bakit ang daming sarado? Yung pala pumasya lang BIR. Diba? Ano lang yan, segue lang natin. No? Pero, alam niyo ba na madalas pumapasyal si Jesus sa mga disciples niya, sa mga bahay nila, no, during his ministry on earth. But Jesus, noon nangyari kasi, malit kasi to si Zacchaeus. Hindi ko alam yung exact na height niya. Siguro 1'1". Basta maliit, no? Hindi ko lang alam yung exact na height niya. No? So, ang nangyari, nabalitaan niyang pupunta si Jesus. Siyempre, sikat si Jesus. Siguro parang si Kibuloy sa panahon niya. Di ba? Hinahanap niyo, di ba? Para may 10 million kayo. Tama ba? So, sikat na sikat siya, pumasyal. Kaya ngayon, hindi niya makita, maliit nga eh. So, ang ginawa niya, umakyat siya sa puno ng sycamore tree. So, nung dumaan si Jesus malapit sa kanya, ang sabi ni Christ sa kanya, uy, Zacchaeus, wait lang. See you mamaya sa bahay. So, alam niyo ba, nung panahon na yon, napaka-unusual na sabihin niyo ni Christ sa mga taong hindi naman niya kilala. Especially sa taong to na kilala na makasalanan. At nandaraya. Hindi ko sinasabing mandaraya ang mga BIR. Tama po ba? So, ganun. Doon siya kilala. That's why, makikita natin that Zacchaeus' story symbolizes the inclusive nature of God's love. Na makasalanan o hindi, o kahit sino pang sinner, mahal pa rin yan ni Lord. At willing siyang kumain sa kanilang bahay. At alam niyo ba, dahil sa action na ito ni Jesus, Zacchaeus was transformed. Wow! And became obedient to God. He gave half his possession. Sabi niya, yung kalahati ng kayamanan ko, bibigay ko yan. Ano niyo ba na nung panahon pala nila, isa po sa pagpapakita ng isang hari o mga mayayaman ay sobrang napasaya, ang mga words na sinasabi nila is, I give you half of my kingdom. I give you half of my possession. So sobrang grateful si Zacchaeus. Sabi niya, bibigay ko kalahati ng ko sa mahihirap. At lahat ng mga dinaya ko sa tax, ibabalik ko 4 times ng dinaya ko sa kanila. Ano nangyari doon? Makikita natin na bago yung mama. Tama ba?
So yung gratefulness niya turned into full obedience to God. So this shows, listen, that a simple act of kindness and acceptance, especially for people who were considered unaccepted and worse sinners, can lead to their transformation and change life. At magugulat ka kung sino yung mga kinoconsider nating nakakainis problema pag nakakilala sila sa Lord, sila yung grabing sumuporta sa gawain ng Diyos. Amen. So palakpakan naman natin si Zacchaeus. Grabe. Grabe, no? Yung kanyang gratefulness turned into obedience. Next is the blind man. Ito atang last, no? Na example natin. Anong ginawa niya? He thanked Jesus for restoring his sight. So sabi sa John chapter 1:38, ang nangyari kasi niyan, ganito, nalaman niyang darating si Jesus. So, he asked Jesus, Lord, pagalingin mo naman ako. Ito pala, pinanganak siyang bulag. Hindi lang yung nabulag siya, pero pinanganak talaga siyang bulag. So sabi niya, Lord, na pagalingin mo ako. So pinagaling siya ni Lord. Sabi ni Christ, punta ka muna sa Pharisees, pacheck mo na sabi mo gumaling ka. So nangyari, sumunta ng Pharisee, sinabi niya, pinagaling ako ni Jesus Christ. Okay? Ngayon, hindi naniniwala yung mga Pharisees. So pinatawag yung nanay, totoo ba na born blind to? O baka naman, nagjo-joke lang dito, di ba? Kasi i-feature namin sa KMJS, sabi niya, KMJS na yan, dating bulag, parang gano'n, di ba? Pero ayaw nilang maniwala. So ito yung sagot niya ngayon. The man answered, I don't know if he is a sinner. Kasi pinupush nila, paano ka ba gagalingin ni Jesus? Makasalanan yun. So sabi niya, hindi ko alam kung makasalanan siya o hindi, pero isa lang alam ko, dati akong bulag, pero ngayon nakakakita na ako. So ano makikita natin dito? That one of the greatest acts of gratitude is testimony. Alam mo ba, isa sa mga acts, no, ng gratitude, yung sobrang thankful ka, yung tinetestify mo yung ginawa ng tao sa buhay mo. Amen? This blind man doesn't even know anything about Jesus. Hindi nga siya umaatin sa church, eh. Hindi nga siya nag-aral. Pero ang tapang niyang i-share. Why? Kasi binago yung buhay niya, through Jesus Christ. Isa lang yung alam niya, nagpapagaling si Jesus at siya yung nagpagaling sa kanya. And yet, listen, out of gratitude comes desperation to share what Jesus has done in his life. Dahil binago yung buhay niya, grabe, desperate siya. Hinarap niya kahit yung mga matatapang na tao. Alam niyo ba, ang mga Pharisees nung panahon nila ay parang mga senators sa panahon ngayon. Imagine mo, pinatawag siya. O sige, pag magsisinungaling ka pa rin, isa-cite in contempt ka namin. Sabi niya, kahit anong sabihin niyo sa akin, pero isa lang ang alam ko. Ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako, Your Honor. At pinagaling ako ni Jesus. Ganon, na-imagine niyo para mag-gets siya sa panahon natin, ang tapang. Imagine mo, grabe yung testimony niya. Bakit? Kasi nga, grateful siya na pinagaling siya ng Panginoon. Grabe na, sinong na-amaze sa mga taong ito? Mga stories na nag-demonstrate ng kanilang gratitude towards God and towards Jesus. Tanong, how can we demonstrate it to people who we are grateful to? Paano natin siya ito-turn sa pasasalamat natin sa tao, especially sa mga mentors, life coaches, and leaders? So, how can we best express our salamat? Are you excited? So, start na talaga tayo. Are you ready? Number 1, verbal gratitude. Sabi mo nga, verbal gratitude. So, ngayon, example natin, si Samaritan woman o si Samaritan na bumalik para magpasalamat verbally. One of the best way to express our salamat is to verbally thank the person. So kung si Jesus nga, listen na, di ba sabi sa Bible, nag-e-expect si Jesus bumalik sila. Yung mentor mo pa kaya? Nagigets niyo ako? Kung si Jesus nga nag-e-expect na meron siyang nagawang mabuti sa tao, babalik yung tao sa kanya para magpasalamat, yung mentor mo pa kaya? Yung nanay mo at tatay mo pa kaya? Hindi naman nila verbally sinasabi, uy, pasalamat ka naman sa akin. Hindi naman eh. Pero, tingnan nyo, nag-amen si baby. Tama ba? Thank you, baby. Diba? Dapat, baby, magpasalamat ka sa mga magulang mo, ha? In the future. Dapat nagpapasalamat din tayo sa kanila. Amen?
nakita ko po na mahalaga palang dapat alam ng mga taong tumutulong sa atin na grateful ka to have them in your life. Alam mo, some don't care about it. Wala namang problema sa kanila. Alam mo, pasalamatan mo ako. Hindi, tutulong pa rin ako sa iyo. May mga ganun. Pero, malaking bagay na malaman nilang alam mo, na isa sila sa nagpapaganda ng buhay mo. Ang sarap tong feeling, di ba, na parang, ay, wow, na-appreciate niya na tinutulungan ko siya. Tama ba? Amen. Wala namang bayad ang verbal gratitude. Kaya naman maganda, ugaliin natin magsabi frequently. And what makes verbal gratitude more special, alam nyo, gusto nyo mas maging special ang verbal gratitude? Tayo sa akin, paano? Magpasalamat, lalo na kapag walang mga special events. Bakit o pahihintayin ng birthday para magpasalamat? Di ba, may mga ilang tao tuloy, di ba? Nagigets nyo, sino po dito ang saya-saya pag birthday mo? Imagine mo naman, dami mag-chat sa'yo, uy, thank you sa buhay mo. Ang sarap ng feeling. Kaya nga yung iba, isang taon nang hihintayin para maka-experience ng mga gratitude. Tama ba? Amen. Huwag na nating hintayin ng mga mentors appreciation para i-appreciate ang mentors. O mga magulang natin, Christmas, New Year, para magpasalamat. Do it frequently. Make it a habit. Alam niyo po ako, bilang isang mentor din, alam mo, may mga disciples po ako na minsan, gugulat na lang ako, bigla-bigla na lang mag-chat sila, out of nowhere. Minsan madaling araw, minsan ganito. Tapos bigla mag-chat, Rev, Coach, salamat po sa buhay ninyo. Na-appreciate ko po kayo. Di ba, sarap ng ganong feeling? Yung parang, wala namang special event, bakit mo ako chinachat? Kasi grateful lang ako. Nalala ko nga si Miles Monroe, tumawag siya sa asawa niya. So tumawag, ba't ka tumatawag? Sabi niya, I just call, just say, I love you. Thank you po. Diba? Ang laking factor pala yun, yung nakakapagpasalamat tayo sa tao. So paano tayo makakapag-express ng salamat natin? Verbal gratitude. Sinong gagawin yan? Okay lang po ba kayo? Kanina pa ako excited dito. Hindi man lang. Verbal gratitude. Amen? Yan. Thank you, Jesus. Na-appreciate ko po kayo. Pangalawa, actions. Sabi mga actions. So, example natin si Mary Magdalene. Di ba? Tulad ng ginawa ni Mary Magdalene, we can best express our salamat by making an action. Tanong ko po, paano inaksyonan ni Mary ang kanyang pasasalamat? Paano niya inaksyonan? Unang-una, pakita mo nga. She brought an expensive perfume. Sino gustong mapasaya ang mentor niya? Bumili ka ng expensive perfume. And then, hindi naman literal. Tayo, amen po ba? So, ano makikita nating lesson dyan? Alam niyo po, listen to this ha. Okay? Hindi naman tayo milyonaryo, tama po. Hindi naman tayo sobrang yaman, pero mukha tayong mayaman. Amen? Pati yung mukhang mayaman, ayaw nyo mag-agree? Pero mukha tayong mayaman. But listen to this, hindi naman required palagi. But another way of showing our appreciation is by giving something expensive or special. Tama ba? Parang ayaw nyo. Nakita ko po, pag nagbigay ka ng something na alam mong mahal, next, deserve yun nung taong mahal mo. Kasi, mahal mo. Paano kung mura? Kasi, wala akong sinasabi niyan. And then, gato na lang siguro. Kasi, be realistic tayo. Hindi naman tayo ganun kayaman talaga. At wag natin masyadong i-push yung mga papanood natin online na grabe silang mamigay. Tama ba? May mga ilan naman doon, hindi naman talaga totoong binili. Yung iba, content lang. Tama ba? So, wag natin masyadong i-push na ganun. Pero, kung may opportunity kahit once a year, why not give something expensive? Why? Because it's another way of showing that you are grateful to that person. Tama po ba? Hindi lagi. Amen? Parang nalungkot po kayo, no? At hindi naman po natin nire-require sa church, pero kung kaya naman or paminsan-minsan, why not give something expensive or special to your mentors? Sarap nung ganun, di ba? Nung nakapagbigay ka ng something special, something expensive. Hindi ko naman nanong ukay-ukay. Okay naman po yun kasi may mga ganun din ko akong damit. Pero why not, wag naman laging ukay-ukay?
Why not, Coach, pwede man, kaya naman tayo, bilhin naman tayo ng damit sa ganito. Coach, kaya naman tayo sa ganito. Experience mo na, o kaya yung magulang mo. Sabi ko nga po, itong ginagawa na, itong pinag-aaralan natin, pwede mong gawin to sa magulang mo. Pwede mong gawin sa asawa mo, just to show your appreciation. Pero ang goal natin, mentors muna. Amen po ba? At sometimes, isang mamahalin o espesyal lang na regalo, sapat na para sabihin at iparamdam ang pasasalamat sa isang tao. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, bumastos ka naman minsan. Ang tipid-tipid mo. Sabi mo sa kanya, ang tipid-tipid mo. Yan. Amen? So, ganun ang ginawa ng babae. Tama ba? She brought an expensive perfume. Pangalawa, she washed the feet of Jesus. So, ano makikita natin dyan? Alam niyo po ba na ang foot washing in the time of Jesus is an act of respect, hospitality, and honor. Respeto. Paano natin ipapakita ang respect at honor sa ating mga mentors? Simple lang, maging maayos tayong kausap. Sino po dito? Sinner. Nakailang chat na si mentor, hindi ka man lang sumasagot. Sinner. Ay, mga sinners talaga kayo. Di ba? O pag kinakausap naman tayo, reply tayo agad. Di ba? Pag may tinatanong, uy, kamusta ka? Magsabi ka naman. Tama po ba? Baka akala nila, espiritu ka na. O kaya naman, address them as your mentors. Pag nakita mo sila sa labas, ay, coach, ay, ni mentor ko pala. Di, abay, king ko labatan, namin si sister. Di ba? Address mo sila. Di ba? Ay, mentor ko yan. Wala namang bayad yun. Pero it's part of honoring and respecting, di ba? Even sa mga magulang natin, ay, nanay ko yan. Yan yung yung kapatid ko. Nagagets niyo po? Ano pa? Listen actively and attentively. Sino po dito minsan sa online? Di ba? Zoom yung ano ninyo, Zoom yung ano nyo, o kaya naman Facebook Messenger. Nakailang amen na, hindi ka man lang mag-reply. Amen po ba? Kaya ako po minsan sa Connect group ko, akala ko November 1 lagi. Parang Lord, parang mga espiritu na sila Lord in Jesus mighty name. Wala man lang sumasagot, di ba? Listen attentively, listen actively. Amen. Pag sinabing amen, amen. Pambira, ang saya naman nun. Alam niyo po, ang respeto at paggalang towards our mentors, next, okay, ay hindi kailanman mabibili po, pero isa itong priceless appreciation towards them. Wala tong presyo, pero ang laki ng impact sa mga mentors natin. Amen? Pangatlo, prayers. So yung mga prayers. Yan ang gustong-gusto niyo. Coach, ipag-pray kita. Mga ganyan, no? Si David, laman lagi ng prayers niya, yung gratefulness niya towards Yahweh. Gayahin natin si David. Another effective and important way to best express our salamat towards our mentors is by praying for them. Sino po dito pinag-pray na kayo ng mentors niyo? Tanong ko, kailan mo din pinag-pray si mentor? Di ba? But when was the last time you included them in their prayers? Alam mo, tulad mo na nanghihina, nagkakamalit, pumapalya, ganun din si mentor. Hindi lang nagsasabi yan, pero napapagod din yan. Malala ko ngayong kwento ni Daddy, di ba? Meron yung isang pastor, magpapakamatay na sa hirap ng buhay. Kumuha na siya ng pangtali, di ba? So, papakamatay na siya. Tutulak na lang niya yung upuan. May kumatok na membro, pastor. Nag-aaway po yung mag-asawa na membro natin, puntahan natin. Sabi niya, bumaba siya, babalikan kita, sabi. Pagpunta niya sa mag-asawa, bakit kayo nag-aaway? Alam niyo ba, ang ganda-ganda ng buhay? Diba? Minsan ganyan ang mga mentors, di ba? So siya sabi niya, alam mo, kaya mo yan, mapaglalabanan, pero hindi mo alam, siya rin, discouraged na rin yan. Pero grabe siyang mag-encourage. So minsan ganun din tayo, di ba? Amen? Pray for them. May mental breakdowns din yan at may battle fatigue din. But your prayers will surely empower and strengthen them. Sino dito mga ngako, pag pipray mo si mentor, amen? Alam mo, magandang prayer nyo, Lord, i-bless mo si mentor kasi lilibre ka niyan. Wala pa akong nakitang mentors na blines na hindi siya nanlibre ng disciple niya. Pero marami akong nakitang disciple. Hindi ko nasusabihin. Diba? Amen? Okay lang kayo? Ano pa? Obedience.
Alam mo, minsan okay naman tayo verbally. Baka some of you, sinasabi mo naman sa mentor mo na, di ba, Coach, mahal kita, ganyan. I appreciate you, binibless at pinagpipray ang mga mentors natin. Pero alam nyo ba, minsan, yung disobedience natin towards their advices, guidance, and instructions ang nagbibigay ng negative impact towards them. Why? Bakit? Kasi minsan, yung disobedience natin, nagli-lead sa ating destruction and downfall. Sino po dito minsan bilang isang disciple, nagtanong ka kay mentor, Coach, anong gagawin ko dito? Ganto. Dami. Ang nag-uusap kayo ng maayos, tapos pagkatapos mong nag-usap, hindi ka naman sumunod. Hindi ka naman nag-obey. Diba? As a leader myself, ang sakit na makitang bumabagsak sa kasalanan o sa buhay ang mga disciple ko po. Lalo kung alam kong nasabihan ko siya at napayuhan pero hindi sumunod. Diba? Kaya alam niyo po, we can best express our salamat. Next. Toward our mentors by being obedient unang-una kay Lord sa kanyang salita at sa mga advices at guidance na ibinibigay nila sa atin na alam mo namang makakatulong sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, obey din pag may time. Sunod-sunod din. Amen? At alam niyo po ba, kami naman, ang prayer lang namin, umayos ang buhay niyo. Ang prayer naman namin, maitama po kayo. Tama po ba? Mangyari ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay. And last but not the least, are we learning today? Okay, is testimonies. Yung blind man, hindi nahiyang i-share yung testimony patungkol sa ginawa ni Jesus sa sakit niya. Kinuwento niya, shinare niya, tinestify sa harap ng mga Pharisees. Yes, Your Honor, sabi niya. Kaya lumalabas, another way of expressing our salamat toward our mentors is by sharing our life testimonies, especially yung impact at contribution ni mentor sa buhay mo. Amen? Lagi mo siyang ilagay sa testimony mo. Ikwento mo lagi yung mga ginawa niya. Alam niyo po, to be serious ha, sa dami ng dinisciple ko po, 2010, nagdi-disciple na po ako. Never ako nagsawa at hindi ako umiyak tuwing maririnig ko yung parte ko as a mentor sa life testimony ng disciple ko. Pag may disciple ako, tas nag-share siya ng testimony niya, tas nababanggit yung mentor, deep inside, I was really crying. Bakit? Kasi, wow, I was part of that, diba, transformation. Ang sarap pala sa feeling. Pati sa mga magulang nyo, diba? Pag nagte-testify kayo, salamat sa magulang ko. Oh, yan na, sinasabi niya na. Makinig kayo, amen? Opo, yes po. At alam niyo po, pag na-experience ko po yon, sobrang priceless ang feeling. Kaya ang challenge ko, sino gustong challenge? Sa mga disciple po dito, testify mo sa social media yung impact ni mentor sa buhay mo. Ang dami mo nang sinishare na reels, mga mare. Pero hindi mo man lang ma-share si mentor. Pwede ba post natin si mentor? Okay lang po ba? Diba? Share mo naman sa story, tapos itag mo siya. Ito yung mentor ko. #SLMT. Wow! Sarap po nun. So, balikan natin, how can we best experience our salamat? Number 1? Number 2? Number 3? Number 4? And number 5? Testimonies. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, let me end with this. Alam niyo po ba na ayon sa isang study, when we stop expressing gratitude and appreciation to each other, we experience decreased relationship satisfaction and increased conflict. Ibig sabihin, kapag hindi na daw tayo nagpapasalamat, nawawala na tayo ng gana makipagrelasyon. At nagkakaroon ng conflict ang mga relationships. Tama ba? Ano pang sabi sa study? Sabi pa niya doon, when someone receives less gratitude and appreciation, they are more likely to experience burnout. Burnout pala kapag hindi nakaka-experience ng gratitude at appreciation. Alam mo, share ko lang maiksing testimony. Alala ko, kasi matagal na akong nagdi-disciple. Dumating po sa part ng buhay ko, ako nakikita niyo ako ngayon, masipag, masaya, masayahin, excited maglingkod kay Lord. Pero alam niyo ba, dumating sa point ng buhay ko na halos ayaw ko na mag-connect group. Dahil sa akin, bakit?
Tingnan mo ha, mag-prepare ako ng preaching ko, tapos connect group namin walang nga-attend. Prepare ako ng food, excited ako, gatos pagdating ko, ilang beses yun, ilang weeks yun, siguro 2 weeks, 3 weeks dati. Tapos ang nangyari, sabi ko kay Lord, talagang kinausap po si Lord Lord, nagsawa ako. Sabi ko, Lord, pag walang umatin ngayon, Lord, hindi na ako magdi-disciple. Alam mo, merong isang umatin, merong isa. Tapos sabi niya, unang-una niyang sinabi, Coach, salamat for discipling us. Alam mo yung time na yun, burnout na ako. Ayoko na maglingkod kay Lord, pero dahil sa isang umatin, nawala yung burnout ko na yun at nagpatuloy ako sa Lord. Alam mo, yung simpleng appreciation mo, baka masyadong depressed na yung coach mo, kaya pagod na yan, pero yung simpleng appreciation mo lang, ay tatanggalin sila sa burnout nila. Simpleng appreciation kay nanay, tatay, gulat ka. Mawawala yung burnout po nila. So, ang kawalan ng appreciation ay nagdudulot ng conflict at burnout. Ibig sabihin, yung study na to proves that God designed us to give and to receive appreciation. So, that's the beauty of our church. Di ba kayo nagtatanong, bakit sa Lighthouse, ang dami-daming celebration? Merong Mother's Day, may Father's Day, may Teacher's Day, may Pastor's Appreciation, may Mentor's Day, merong Volunteers Day, ang dami-daming celebration. Alam niyo po, sana, bakit natin ito ginagawa? Kasi, just to say with you, na we appreciate you. Sino po dito yung ng Mother's Day? Ano po yung binigay namin ng Mother's Day? Alala niyo po ba mga mothers? Sandok ba? Ang dami kong nauwi sa bahay. Sandok, towel. Tingnan mo anong binigay lang natin? Sandok at towel. Pero baka magugulat kayo, may mga ilang nanay, nung natanggap nila yung appreciation, excited sila ulit maging nanay. Excited sila ulit magtrabaho bilang isang nanay. Nung Father's Day, anong binigay natin? Ha? Panalangin? Ano po? Ay! Ang ganda nung cup na binigay. Hanggang ngayon, gamit na gamit ko yun. Yung cup. Tapos pagbigay mo, grabe, excited ulit magtrabaho para sa pamilya. Nagigets mo yun? Kaya nga ako sa totoo lang, yung mga pastor natin ng Pastor's Appreciation Sunday, di ba? Pagkatapos nun, excited ulit maging magpastor ng simbahan. Alam mo bakit natin to ginagawa, yung appreciation? Kasi nakita ko pagkatapos nating na-appreciate, iba yung nagiging result. So sana po ang prayer ko po, huwag tayong maghintay ng special event to give and show our appreciation. Let's appreciate our mothers, our parents, amen? Our teachers, amen? Our mentors, our pastors. Gawin nating kultura ng church at pamilya ang pagbibigay at pagtanggap ng pasasalamat. Pinakamalakas naman pong palakpak. So in behalf of Lighthouse Church International, we just want to thank all of our mentors for your heart and service. You all did a great job. Salamat. So kayon po.